Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan ang kagutuman sa bansa. Pinagsisikapan rin ng pamahalaan ang pagpapabuti sa ating economic policies. Iginiit rin ni Pangulong Marcos na bukas ang Pilipinas sa lahat ng bansa na nagnanais maglagak ng kanilang investment. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutok ang kanyang pamahalaan sa pag-abot sa target nitong bagong Pilipinas. Sa kanyang panayam sa Mail Business Newspaper, isang pahayagan sa South Korea, simple lang anya ang kanyang pangarap sa bansa. Isang Pilipinas kung saan walang mga Filipino ang magugutom at yan anya ang sinisikap na maabot ng administrasyon. Ipinunto ng Pangulo na hindi na maaaring bumalik sa dati ang Pilipinas at gawin ang mga nakasanayan nito at umasa sa magandang resulta. Dahilan anya kaya tuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan na baguhin ang paraan kung paano makipagnegosyo ang Pilipinas. Yan anya ay sa pamamagitan ng pagpapabuti sa economic policies para sa mas mataas na investment at kalakalan. Kaya umaasa ang punong ehekutibo na mababago ang Pilipinas para maging handaan niya ito sa susunod na 50 taon. Magiging posible anya ito dahil sa Filipino workforce na pinakamalaking asset ng bansa. Tutok din anya ang pamahalaan sa digital space at target na sanayin ng mga Filipinong manggagawa para maging handa sila sa modern labor market. Sa naturang panayam, inihayag din ni Pangulong Marcos Jr. ang matatag na diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea. Kaya tuloy ang pagsisikap ng dalawang bansa para mas maitaguyod pa ang ugnayang ito na kapwa mapapakinabangan ng Pilipinas at SOCOR. Sinabi pa ng Pangulo na itinutulak ng bansa ang mas malawak na pakikipagkalakalan sa SOCOR na makakapagpalakas pa ng kooperasyon ng dalawang bansa. Katunayan, umaasa si Pangulong Marcos Jr. na mararatipikahan ngayong taon ang Free Trade Agreement ng SOCOR at Pilipinas. Ang FTA ay kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na magbabawas sa mga hadlang sa imports at exports sa pagitan ng mga ito. Giit ng Pangulo, natutunan ng Pilipinas noong panahon ng pandemic kung gaano kahalaga ang kalakalan para mapanatili ang supply ng mga pangangailangan ng publiko. Kasalukuyan din anya ang negosasyon ng Pilipinas sa Korea para sa isang kasunduan para payagan ang mga produkto ng Pilipinas na makapasok sa SOCOR ng walang tax. Sa kabila niyan, nilinaw ng Pangulo na hindi naman nililimitahan ng bansa ang investors. Giit niya, bukas din ang mga economic zones ng Pilipinas sa lahat ng bansa na nais maglagak ng puhunan kung saan maaari silang makakuha ng iba't ibang incentives. Natalakay din ng punong ehekutibo ang kasalukuyang pagdevelop ng bansa sa Clark City at nakikita niya ito bilang isang kaaya-ayang business at investment destination. Kaya naman tuloy din ang pagsisikap ng pamahalaan na matapos ang Luzon Economic Corridor sa lalong madaling panahon para mapataas pa ang economic status ng Pilipinas. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.